Mama, tingnan niyo, wala akong alahas. Ikaw? Akala mo makakalusot ka? Wala kang suot na alas, pero marami ka namang nakatago sa aparador mo. Kayong dalawa, alam niyo ba na nasasaktan ako ng sobra, ha? Kayo, hindi ba kayo naaawa sa kapatid niyo? Mga wala kayong puso. Mama, naawa kami kay Cindy. Kaya namin pinatawad si Steven. Kaya sana naman mapatawad niyo na rin po siya. Oo nga, Ma. Ayoko na magbalikan sa kanya. Habang buhay nilalaman ng puso kong ito. Ako, ngayon wala na kaming anak. Tapos na ang relasyon naming dalawa. Kaya kayo, wag na kayong umasa. Narinig niyo ba yan? Huwag na kayong umasa. Ouch! Cindy, isipin mo, napilitan siyang pakasalan ka nun dahil sa bata, di ba? Ngayon gusto kanyang balikan dahil mahal ka na niya. Ate. Bata pa kayo, kaya pwede pa kayo magkaanak. Sige, nabigyan siya ng isa pang chance. Pumayag ka Siya na. nga pala, naalala ko marami pa kaming bote ng papagana sa bahay. Makakatulong yun sa Okay, inyo ni bigyan mo Steven siya. para magkaanak. Tama na! Alam nyo kasi, dahil sa dami na nangyari sa amin, napagod na ako. Pakiramdam ko, para sa dati kong asawa, isa lang akong sticky note na pwede niyang itapon. Kaya ngayon, hindi na mahalaga kung nagsasabi man siya ng totoo o hindi. Basta ayoko nang maniwala. Ayoko na ulit matawag na sticky note girl. Palakpakan po natin lahat si Miss Cindy Chen. Oy, alam ba ninyong dalawa, ha? Na ang sinding nandito ngayon ay hindi na katulad ng mahinang sinding na kilala nyo. Mas matatag, mas matapang at mas malakas na ang kapatid ninyo ngayon. Narinig nyo ba yung sinabi ko? Tandaan nyo ito mabuti. Kapag tinulungan nyo pa uli ang Steven G na yon at kapag sinuha nyo uli ang utos ko, itatapon ko lahat ng mga alahas ninyo. Itulak ba? Hello? Aaron? Hindi ako pwede ngayon at ganun din bukas. Busy ako. Ano? Si Cindy. Oh, para sa'yo. Good morning, si Cindy na to. Oo. Talaga? Pwede ako. Sige. Alas 8 bukas. Dadating ako. Salamat. Bye-bye, see you. Pwede raw si Cindy bukas na alas 8. Ang ibig sabihin nun, meron siyang date. Ay, Cindy naman. Huwag mo sabihin pinagpalit mo si Steven sa mukhang abnormal na yun. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Cindy? Mabababa ang grado ng salamin mo. Kailangan mo na bang palitan? Bukas na bukas din pupunta tayo doon sa kakilala kong doktor. Sige, sama mo. Hindi kami magde-date. Tinanong niya ako kung pwede ako muna magturo ng ceramics. Naka-maternity leave kasi yung teacher, kaya niya ako tinawagan. Pero Cindy, hindi mo na ba talaga pagbibigyan si Steven? Hindi. Hindi! Hindi na! Tama yan. Okay. Nahirapan akong kalimutan ng nakaraan. Kaya hindi ko na yun babalikan! Ihahanda ko na yung kakailanganin ko bukas. Sige. Ganyan. Mabuti yan para may pagkakaabalaan ka at kumita ka habang nandito ka. Ha? Paano Huwag kang na? kagaya sa iba na pagkatapos makipaghiwalay sa asawa niya, bigla na lang umuwi dito sa diyang mo at umasa na lang sa mama niya. Hindi ba, Lindsay? Makinig ka. Meron akong ipapagawa sa'yo bukas, Lindsay. Ha? Kababalik lang ni Cindy. Kaya hindi pa siya gaano pamilyar doon sa eskwelahan. Ikaw ang magiging assistant niya. Ay, ano ka ba? Huwag ka na magreklamo. Ano nakakatawa? Isa ka pa. Ikaw, kasal ka na. Uwi ka na sa inyo. Bakit ka pa nandito? Umalis ka na. Palagi ka na lang nakikikain dito. Grabe ka. Ma, huwag naman po kayong ganyan. Para bang pinalalabas yung lagi na lang ako umaasa sa inyo. Bakit? Totoo naman ah. Ay, Ma! Ano? Nakalimutan niyo po magkain ng merienda. Ay, nag-uusap kasi tayo kaya nakalimutan ko. Kaya nga po. Tayo na lang ang nasa isip mo. Ha? Huwag mo kalilimutan yung mga pinagagawa ko. Ikaw, assistant.
ikaw naman! Merienda. Wala ka na bang ibang alam sabihin? Sige. Ipaghahanda ko kayo ng merienda. Iinom tayo ng tsaa. Para pumayat-payat ka. Naisip mo ba ang naisip ko? Siyempre, magkapatid tayo kaya alam kong iniisip mo. Pairap yan, pairap yan. Tawagan mo na siya. Hello? Hello? Kayo po ba si Director G? Pasensya na. Ako ang pangalawang ate ni Cindy Chen, si Jennifer. Narinig namin ng asawa kong si Jojo na gusto mo palang makipagbalikan sa kapatid ko. Talaga? Pero ayaw niya pa rin akong patawarin. Huwag mong alalahanin yun. Makinig ka sa akin. Basta susuportahan ka namin ng ate Lindsay ko. Masahan mo kami, Steven. Basta huwag mong kalilimutan ang mga nagawa namin para sa'yo. Kailangan... Hello, si Lindsay ito. Makinig ka. Bukas, magtuturo si Cindy ng ceramic art sa elementary school dito. Kung gusto mo siya makita, pumunta ka ron. Nakuha mo ba? Okay. Salamat. Akin na yan, may sasabihin po ako sa kanya. Director G, hi, si Jennifer Ulito, yung isa pang ate ni Cindy. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ang kaligayahan niyo ng kapatid kong si Cindy ay kaligayahan din ng buong Jangmo Island. Lagi mo kaming maaasahan. Dapat kaming mga kaibigan, kaya naman hindi ka namin pababayaan. Alam ko. Tatandaan ko yung sinabi mo. Maraming salamat sa iyo. Bye-bye. 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 Ako naman. Mwah. At... Ate! Cindy, hindi na uli ako papayag na iwan mo ako. Teka! Ikaw ang unang pumutol sa relasyon nyo, hindi ba? Katatapos nyo palang ikasal, gusto mo na siyang i-divorce. Napakasama mo! Grandma, may nakalimutan po kayo. Wala pa po akong sinulat na petsa doon sa divorce agreement namin ni Cindy. Grandma, ibabalik ko po si Cindy dito sa bahay natin. Kakalagkarin ko siya kung kailangan. Nasisiraan ka na ba? Ano gagawin mo sa kanya? Kakalagkarin mo siya? Alam mo bang kidnapping yon? Kailangan mong ipakita na mahal mo siya. Nang sa ganun, kusa siya bumalik sa tabi mo, hindi mo na siya pipilitin. Ay, nako. Ilang taon na ang lumipas, pero hindi ka pa rin nagbabago, ha? Makasarili ka pa rin katulad ng dati, hindi ka pa rin natututo. Ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ni Cindy at isipin mo ang nararamdaman niya. Ay, sabi ng mama ko noon, madaling masaktan ng babaeng umiibig. Tandaan mo to, para mapaibig mo ulit siya, kailangan bigyan mo siya ng chocolates at flowers. Pagkatapos, dapat suyuin mo siya. Huwag kang susuko. Sigurado mauhulog ang loob niya sa'yo. Bulaklak? Teka, anong bulaklak ba ang gusto niya? Simbolo ng katapangan ng naval ward. Laban. Grandma, alam ko na kung paano ko susuyuin si Cindy. Ha? Huwag kayong mag-alala, Grandma. Magiging sticky note ako ngayon. Didikit po ako sa kanya ng gusto. Hindi ako susuko hanggang sa uli. Huwag kang puro salita lang. Opo, Grandma. Sige, papasok na ako. Pupuntahan ko muna yung mga cute at nakakatuwang tuta doon sa nursery. Grandma. Iuuwi ko siya rito. Sigurado na ako ngayon na siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Hello? Kumusta na kaya siya? Kuya, ayoko pong kainin yung strawberry. Pero, strawberry cake ka, hindi ba? Ayoko po ng strawberry cake na may strawberry. Ayokong kainin yan. Strawberry cake na walang strawberry? Gusto niyo po bang